Hari na kayo ang Panginoon namin salamat sa salamat sa magandang araw, Lord. Salamat sa kalakasan, sa bawat isa. Panginoon, bigyan po kami sa pagkakatuwa, sa pagkakasunod, namin ang magawa. Magdas po natin sa Panginoon, araw na ito, ang bahala ko sa buhay na marami sa amin, ang bahala po namin sa Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Are there any clarification or question? Councilor Camilo? Under the office of the Sangguniang Bayan po, naklaro ko lang po kung yung mga ibang mga lista at sinabit ng Secretariat at kanilang mga samahan na lista ng mga EDTR ay kasama na dito. Particularly po ako ay meron po akong isang request na laptop. May diferensya na po yung laptop ng timer sa akin. So, saan po ba yung napasok? Dito po ba yun sa other supplies and material expenses? Yes, Councilor Rafa. Yes, so regarding sa tanong ni SBA, yung request po na opisina na sa Sangguniang Bayan, under yung dito sa MOO, meron po yung other supplies and materials expenses. Ang breakdown po dito, yung 207,000 ay, ito po yung na-send dito sa GC natin na request ng opisina. Ito po yung 207,000 pesos. Yung dalawang unit of yung voice recorder with rechargeable battery and battery charger amounting to 12,000 pesos. 1 unit laptop amounting to 50,000 pesos. 3 units printer with photocopier, 45,000 pesos. And 15 unit wireless stable microphone with speaker intended for session, 100,000 pesos. A total of 207,000 pesos. 8 group na Councilor. Madam Mayor, sa period of interpretation na rin po tayo. Under the Office of Sangguniang Bayan, I noticed there is a 1 minute ng detail dito. May I know from the proponent, saang particular ilalodge to? Kay Sangguniang Secretary ba? Or sa SBO? Kasi SBO nakalagay, Sangguniang Bayan Office. So, kay Sec Rasul po ba? O sa dito po sa opisina mismo?
Madam Chair, I think ito pong 1 unit na vehicle na ito ay part po ng unit sana na ating training. No? Kasi dalawa pala sa ibang mga samahan, pero naging tatlo kasi ang isa sana yung option natin, yung poster, meron pick-up, at saka meron van. Pero as to the decision of the Execom, parang hindi daw kayanin yung tatlo, isang unit lang. So hindi natin alam kung ano itong isang unit na ito. Pero sa akin po malinaw, itong proposal na ito ay under sa Sangguniang Bayan Office po. Para Madam Chair. Kasi dito sa nakita ko po sa other general services, 1 million. Particularly, this is for the salaries ng mga contractors and JOs po. Diba? May I know po ba, kasi naging, ano na rin po may I express my feelings regarding this matter. Ginagamit kasi yung mga mga secretaries to convince us na hindi na scrutinize yung mga bagay-bagay na dapat aprubahan dito sa sanggunian para lamang sabihin salary nila. So, sa akin dito, ito lang. Yung other general services na ito ba na 1 million, intended para sa sahod, ilang buwan po ba? Kasi ako, hinahamon ko rin po yung iba kong kasamang sangguniang bayan na kung sakali, itong 1 vehicle na ito, bakit hindi na lang natin gawin na salaries and wages, i-identify natin, ilagay po mismo dito. Gawin natin salaries and wages ng mga contractuals and JOs. Diba? Hanggang, anong month po ba? August? Hanggang December. Sagarin po natin. Tapos, yung ibang matitira, sige, pag-isipan natin po kung saan. Kasi alam ko, mas priority naman po natin yung salaries and wages po ng mga nagtatrabaho dito. Diba? So, para hindi maging sangkalan yung sanggunian na parang, uy, hindi namin inaprubahan dahil kami yung pumigil. O, diba? Ngayon po, ito, another question. Ilan po ba yung sinasahuran natin sa sanggunian? Hindi ko mag-divert. Yes po. Kung nga wala dito sa akin. Ilang JOs? Mayroon tayo sa HR. Okay po. Maaari po ba, Madam Chair, patawag po natin yung HR para malaman po natin ilang JOs, ilang contractuals, yung ating sasahuran, para makompute po natin kung ilan po yung kailangan po nila sa mga buwan na po yan hanggang December. Kasi nakarang taon po, ganun din eh. Paulit-ulit na lang po yung cycle na ito na parang sanggunian nakaasa na lang ba sa supplemental yung sahod mga sanggunian secretary po natin? Hindi po ba tayo nag-allocate during annual budget? Yeah, unfortunately, hindi tayo naka-allocate. Kasi talagang pinag-cashion lang natin yung pondo. At nakita natin na doon sa ating annual budget. For this year, na halos ulit lang talaga ang per office. At hindi tayo ang at least yung ating mga secretary at mga contractuals ay until August 30, 2024. Pero alam ko yung sa solid waste at saka sa FDRR ay hanggang July lang. Okay. Kaya, by the way, we would like to acknowledge our administrator sa maka-provide pwede niyang masagot. Pero, pwede yung ma-request yung kami request na charge to come to my salamat sa laman dito ay Madam, Pati budget. Yes, Madam, Chair, ako po ay, pagkamat ako po ang isa sa mga nag-propose na magkaroon ng additional detail yung pong SBO. Ako po ay willing to program from the vehicle into additional budget for the other general services. Hindi rin siguro tama na sabihin na yung pinapangsahod sa mga GO ay inaasa lang sa supplemental. Meron naman, galing sa regular na budget, nakalas under general services na item. Kaya lang, dapat tama din na
sasakyan na ng lagyan na hindi na dapat parang kailangan lang supplemental. Ako, ante naman po ako doon, no? Naiintindihan ko naman yun. Pero meron lang ako isang nais na bigyang DA. Para po ma-maximize natin yung vehicle, may mga vehicle tayo dyan eh. Saan po ba yung budget and maintenance na nilaan dyan? Sino po ba ang naka-assign na para tutukan yung pag-PR? Kasi kaya po tayo kinukulang ng vehicle dahil dyan. Ako po, hindi po ako nagbibilang ng trabaho. Pero alam po ninyo kung gaano kahirap minsan pag mayroong ocular inspection, hindi lang po pare. Iba't ibang mga project. Ako po, ngayong linggo lang na ito, ilang mga project yung kasama na hindi ko natin tinatanggit dahil sinasama tayo ng local chief executive na may involved doon. Alam niyo kung gaano kahirap po na minsan maghanap ng sariling sasakyan. Yung ibang mga opisina meron pero tayo wala kasi naka-junk. No? So ang akin lang ay sige, pwede nating willing ako na i-drop yung isang sasakyan nito, i-program natin, i-augment natin dito sa other general services budget intended for GOs and casuals at alamin natin ilan ba lahat ang mga GOs and casuals sapagkat ako po kahit nung unang mga administrasyon sa totoo lang nakakasama ng loob. Habang ako ay nagtitiis, ginagamit ko mga kamag-anak ko sa mga trabaho na mayroong kaugnayan sa trabaho sa ating tungkulin sa bayan. Yung pala, ang dami pang hawak yung iba dyan. Nung magkaroon na ng team building, nagulat na lang tayo. Daan-daan pala. Bakit hindi makita ito? So, yung mga kalakaran na yan po, hindi lang sa panahon ngayon. So, siguro, tama naman po na gandang malaman ngayon. Maglalaan tayo ng pondo, ilan ang hero natin under sa Office of DS. Any other questions regarding by the way, our entities here? Madam Chair, Yes. in read of legislation po, Madam Chair, what particular months yung kailangan po ng mga JOs at contractors na para ngayon pa lang po, Madam Chair, makapag-conclude na rin po kami kung ilan ang i-allocate natin for the year 2024. Is it in the month of July po ba start hanggang December? Wala po sila. September to December. September, October, November, December. So 4 months. In the month of August po, clear na po sila. So kung 4 months, alamin na lang po natin mamaya kung ilan ang contractuals, JOs, and then yung 2 million na po ito, Madam Chair. Sige po, mag-usapan natin. I-move ko rin na gawin na lang po natin salaries and wages, but hindi po siya, Madam Chair, nakalamsam as other general services, kundi ilagay po natin ilan ang JOs, ilan ang contractuals, para maging malinaw po sa lahat. Kung mga nakaspecify po, Madam Chair, na kung para kanino po. Halimbawa, for 11 secretaries, for 20 na guards, o kung ano po, specify po natin. At hindi po yung nakalamsam ng ganito. Salamat po. Yes, Madam Chair. Kasi may tanong kanina si Espiritu Regis. May challenge siya sa mga ibang miyembro. Ayaw sa challenge. Sige, i-augment natin kaya kami yun. I-augment sa budget para dyan. Salamat po. Consider out.
Nakapagod naman po ako doon. And po, and while ayaw na gusto ng person, ako rin naman kasi talaga natin para sa sabi ng mga I think, pero ang ibigay lang mo yung responsibility. Kung ilalagay natin yung bigyan siya, balik siya doon sa quality. May I, Madam Chair? Hindi naman po lahat actually. Kaya nga po kanina gusto ko po i-specify natin ilan ang JOs, ilan ang contractuals. Nang sa ganun po, matugunan po natin kung ilan yung eksaktong pangangailangan ng mga kasamahan po natin dito po sa Sangguniang Bayan. Ngayon po, I notice na yung liga ng mga barangay na napakaraming request po nila. So, another po na i-request ko ay baka pwede yung ibang part na matitira po sa i-lodge po natin sa waligan ng mga barangay. At ano pa ba? Ayun. Madam Chair, ako po ay willing na ipas yung ibang mga budget nasa na Mississippi, na pangangailangan ng Sangguniang Bayan. Kaya nga natin diniship up na ito to maximize mapunta sa Sangguniang Bayan. Kaya kung meron pong pangangailangan para po sa barangay, mag-propose, hanap tayo dito ng ibang source. Hanap tayo ng ibang source rather than dito po na ipokunin sa SPO. Ako po, willing na nga na i-give up yung ibang mga budget natin dito, nasa pangangailangan din. Pero dahil mas sa tingin natin, kailangan madagdagan yung salaries and wages para ma-ensure yung kanilang tutorial ng kanilang trabaho. Tapos ibibigay din natin sa ibang offices. Hindi naman sana wag kung ma-misinterpret. Kung talagang may pangangailangan for the barangay affairs, ay maghanap tayo ng ibang source po dito. Ang liga ng barangay ay member ng EPC, diba? So, bakit hindi niya na ipasok doon sa EPC meeting, di ba? Na EPC meeting na hindi ba? Kumbaga dito ay meron pang nilalapis na dapat na ipasok na program sa liga. Madam Chair, may I answer? Madam Chair, as I had mentioned the last time po, I manifested the request of the Regional mga barangay that the whole composition of the MPC be invited during these times of meetings and the members of the executive. I have already mentioned that last time. And the other sessions, no more interest. The members of the PCs here, survey. This answer, can you repeat? Madam Chair, it was already answered by our MPDO. The last session po, and he mentioned that there is a difficulty in having a quorum with all of the entire composition of the MPC invited. However, Madam Chair, the punong barangay composed majority of the MPC, and I believe that there is no difficulty in inviting them. However, if that is the wisdom of our local chief executive, I abide that, Madam Chair. However, aside from that po, we have already submitted the resolutions of the LIGA since we were asked to submit. So, Madam Chair, yung ating pong ay supplemental budget. Kung yan po ay regular budget, hindi na expenditure program, full council. Pero kung mga supplemental, kung hindi naman pwedeng full council, pwedeng executive program. Disclosure sa full council
sa barangay. Ang barangay po, dito po kasi ay general fund. Ano po? Hindi ito development projects. So yung general fund po ay civil lang ito. So tayo po, ang schedule natin sa barangay, nakasaad sa batas ay bigay na po natin sa regular budget. Ano po? Investigation natin na strong transfer ko barangay ay bigay na po natin. So, considering na yung liga ng barangay ay siya government institution, association siya, parang hindi pa. Kayo, satisfied with the answer? Madam Chair, as I said earlier, I respect the wisdom of our NPDO and our legislative executive, but of course, as the president of the League of Barangay, it is very well included in the local government code that all local governments may transfer to any local government funds. Now, kung nandun po kayo sa mga barangay, naiintindihan po kung gaano ang bulk ng trabaho ng care po sa mga nakaraang taon. I myself po ay nanggaling sa barangay and I have been with the barangay of Poblacion 1 for 8 years. And then, ngayon po ay bumalik po ako sa barangay at kitang-kita po. Lahat po ng mga pinapagawa dito sa munisipyo, lagi po natin binabanggit na katuwang po natin ang mga barangay. Pero we miss out on seeing to it that kung kakayanin po ba ng mga barangay. Doon na lang po sa maintenance and other operating expenses po sa mga barangays. Talagang kahit po mag-serve kayo, nahihirapan po ang mga barangay. At ito pong ating hihingi ay hindi po ito kapitso, hindi po ito sobra, kundi kung gugustuhin po natin makapag-perform ang mga barangay ay ayon sa mandato at talagang magiging natin yung pool, ay wala naman pong magiging problema. Since ito po ay hindi naman po anticipated na income po ng ating pong pamahalaan. Kung makikita po natin, itong tax po niya ito ay mula sa hindi po inaasahan na business taxes. Ibig sabihin po, maraming mga negosyo o mga investments ang napagpunan po ito na bago nito natin inaasahan. Ang sa akin po, sa karagdagan na pondo na ito, dapat po lamang na ang mga barangay ay makaramdam din po. Para ang pag-angat po ng bayan ay kasama din po ang mga barangay. Pangalawa po, wala pong provision ng mataas na nagsasabi na pinagbabawal po ang pag-transfer ng funds sa mga barangay kahit ano po ng pondo na meron niya. Meron po tayong subsidy to barangays or aid to barangays na pwede naman po. Nakalagay naman po sa mataas ay at least 1 million. Ito po ay marami po mga lokal na pamahalaan na gumagawa po. Ano yung recommendation? Kasi habang nag-discuss na tayo ng ganito, meron namang, pwede naman tayong magkaroon ng counter-proposal sa counter-proposal. Actually, hindi ko ito makapag-propose. Nakita ko lang po on based on the certification, the 34 billion na 80,000 came from the business tax po, no? And based on the payment po galing kay Barangay, we made a Philippine Corporation business tax which is 56 million. So ang dami pa kung sobrang pwede pang malaman. That's my Yun pong natitira sa 56 million ay pumasok sa regular na meaning yun po yung ating target. So kung ang target natin ay may 66 million, kung na-meet na natin yung 66 million, yung surplus natin, yun lang po ang ating pwedeng supplemental. Kasi na-i-budget na po natin yung 66 million nung nakaraan. So, yun po ang supplemental. So kung di po nagbayad yung Philippine
division pa po tayo. May kulang. So wala silang pasweldo po pala. Tapos di alas po. Yes. Pero dapat na naman sila magbayad dahil pinili na pinintay sa ating bayan. Yes po. Nagbayad naman po sila guys. Kaya nga pala. Kaya nga, obligasyon nila yan. At kung pupuntahin natin, ito natin pag-usapan yung social benefit analysis niya. Yes, Consider, Doon po kasi kanina, kailangan resolve natin kasi para maka-move tayo doon sa ibang office na budget kung mayroon pang ibang katao. I-resolve muna po natin doon kasi kanina yung proposal, no? Yung isang proposal, i-augment na yung budget ng one vehicle doon sa other general services. So ako, okay ako doon. No? Siguro, i-resolve na natin yun. Kung okay ha, ibalik natin, no? I-augment natin doon. Wala na ito, i-augment na natin yung one unit vehicle or SPO. Doon sa proposal naman, na yung magsobra dito, kung ilan yung sobra, hindi pa natin alam kung ilan yung magsobra. Ito sino lang para sa SPO. Pero na ilagay sa 8 barangay. Ako wala po akong pagsutol sa 8 barangay. Tama naman po sinasabing liga. Sa batas naman po yan, wala nang babawal. Pero mas maganda rin po sana yung mga barangay na rin mismo ang mag-identify kung ano yung mga pangangailangan. Kung yung mga ibang mga opisina po nag-identify kung ano yung mga pangangailangan nila, tayo nag-identify kung ano pangangailangan nila. Sa akin, yun lang naman, na maging transparent kasi pare-pareho tayo nag-iningalo, kaya nagsusupplemental para itawid ang mga kanya-kanyang opisina. So, sana ganun din kung sa kanila mayroon silang gustong itawid na mapuntuhan ay may latag din ng mga transparent din, Madam Chair. Madam Chair, Charlotte Freeman po. ay, mabilis. Yun nga po. Kaugnay po, Madam Chair, sa aking naging katanungan po kanina kung ilan po ba yung job orders, contractuals na namamasukan po dito sa Sangguniang Bayan. Yun po yung nais kong bigyang linaw kung ilan po ba sa ating representative po ng HR. Ay, si Madam po sa ilan po yung in aid of legislation po, ma'am, ilan po yung JOs na under sa Sangguniang Bayan, ilan po yung ibang including po yung nakalodge sa ibang opisina na dito po sumasahod. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, everyone. So as of today po, we have 20 po job order and 31 po contract of service sa Sangguniang Bayan. Total po, 51. Apo. Previously po, madam, ang sabi ko. Sabi ko ka, di ba, sabi ko kanina po, hindi lang naman ngayon yan. O yung gatanong yung observation is detail. Kasi ako, kahit ako nung previously, talaga po nagugulat ako. Ito pala lahat kadami. Ayun pala, pati yung mga ibang ganito, hindi ko alam na, ayun pala, sa atin sa SPO. Chair, i-continue po yung ano po. Sa ating Madam HR, yung 51 na po ba na ito, regular na pumapasok sa Sangguniang Bayan? Yes po. Yes? Hindi, kasi ang contractual as per, ano po natin, 10,000. 9. And then yung JOs po natin ay 355. 355 per day. Okay. So, other than that po, Madam HR, wala na. Wala na po talaga. Kahit na nakalodge po sa ibang opisina, nandito po nanggagaling ang pondo sa Sangguniang Bayan, wala na po. Wala na po. Okay, sige po. Kasi dito po namin pagbabasehan po kung ilan yung magiging computation po namin para sa month ng
September hanggang December na salary po nila para hindi laging nakaasa yung salary ng mga nagtatrabaho dito sa supplemental. So, kung 51, sige, computed lang po namin. 9,000 51 times ilang months? September, October, November, December. 4. 1.836. Okay. Almost 1 million 100. So yun po, ilipat po natin yung i-augment po natin sana sa sasakyan. Lipat na lang po natin doon. Kung papayag po yung aking mga kasamang konsyal. Madam Presiding, as I said earlier, ako willing nyo to augment po yung amount for intended for one year for that particular item. Basta po sana ay intended din talaga siya kung ano yung budget na yan sa SPO. So, kaya nga po tayo, tinitipid na natin yung sina natin sa ibang mga pangangailangan kasi gusto natin ma-ensure yung trabaho ng mga heroes. So, magandang intention yan. So, kaya nga ang akin, kung mayroon tayong ibang tutulungan na ibang mga offices, ay huwag na natin dito sa ating opisina. Marami pa po, maliban po dito sa vehicle at saka sa other funeral services, marami pa po mga maliliit na bagay sa loob ng opisina ng PSPO na dapat natin mapaglaanan. No? Since na hindi na natin po bibili ng sasakyan, kailangan natin pong mapatakbo ng maayos, makondisyon yung mga sasakyan ng SPO dyan. Yung natitira dyan, ay ilaan na po natin yan sa maintenance spare parts of vehicle. Hayaan po natin na yung mga opisina na sinasabi rin ng ibang mga kasama, hindi pa po, mga bago na yung sasakyan, yung atin na lang hindi. Pero nagkakasundo naman po tayo dyan. Ako naman, minsan pag may mga opera inspection, nakikisakay kay PDO. Okay, speaking of the proposed changes sa pinagay na Madam Chair, I still have the floor po, di ba? Madam Chair, mabalik po ako kay Madam HR. Kasi gusto po namin i-specify po yung mga current positions na po ito. Yung 51 na po ito, honestly, ako, hindi ko masyadong nakikita yung 51 na ito. Sangguniang Secretary, ilan po? Pwede po bang ma-specify po natin, Madam HR, para kapag... Apo. One lang per councilor, 11. 12 po yung ating secretaries. 12. So may 12 po. Ano po yung iba? Anong standing po nila? I mean, position po nila? So we have administrative assistant, computer operators, administrative officer, may driver, para teacher, personal assistant, secretary, and security guard. Madam HR, pa-specify po kasi inaano po namin, scrutinize namin para pagka naglagay po kami dito sa supplemental, hindi po nakalamsam. Naka-specify po talaga na yung salary po sa kanila para sa kanila. Apo, pasensya po sa Dito na lang po sila.
Meron na po. Sige po. Doon po sa 31 po natin na contract of service, we have secretaries po 12, Apo. driver 3, Apo. computer operator 1, administrative officer 1, para teacher po 1, personal assistant 2, security guard 11. Job order po natin ay 20, 365 per day po. Apo. Lahat po ito, Madam HR, may time in? Nagta-time in po lahat to? Yes po. May record po? Yes po, kasi yung salary po nila ay reference po yung daily time report. So every month po, magsasubmit po sila ng daily time report kasama po ng kanilang mga payroll po. Ma'am HR, pwede bang nabigyan niyo rin kami ng report ng mga past? Kung ilan din ang mga job orders ng mga administration. Para lang makumpara lang. Yung mga susunod, pero hindi, not now. Yes, Sa ano na lang. Para lang kayo. Next week po. Sa mga po. Okay. So, sige. Madam HR, tingin na po. Salamat po. 51 tapos Madam Chair, 20. Yes. Sige, President. This representation would like to be entitled na po as to the income. Kasi nakalagay po dito, hindi po siya na-anticipate na underestimated po na business taxes. As to the other income po ng bayan ng Brooks Point, meron pa po ba other than the business tax? Kasi di ba, i-compute the source of fund, wala po ba tayo kita na underestimated? Sir Joey. So, nga po, wala pa. So, business tax lang. Sa business tax lang. Yung, meron po tayong share sa kuwari pero hindi pa lumalan eh. Madam Chair, as to the utilization po ng payment for ecosystem services, di ba po, hindi po ba tamang sabihin na yung iba pong mga gastusin na meron pong relasyon sa para sa ating kalikasan yung mga pong charge? Yes po, kasi ang payment for ecosystem services ay special purpose application. So lahat po ng income galing dito ay pupunta sa environmental protection and conservation. Lahat po yun, hindi pwedeng gamitin ng general fund. Yun po ay ibabalik natin sa question po. Pag sinabi kong yung pwede pong i-charge doon, pwede po bang kasama pati pagsweldo o ng ating mga manggagawa na nagtatrabaho po para sa ating yun, environment. possible po kasi, yes, possible po. Yung mga rangers lang, yung mga workers sa nursery, may nursery. At saka yung mga bantay sa watershed. Madam Chair, and also, addition to that, yung mga yun ay kailangan meron siyang security fee at traceability to be approved by the fees board. May sariling board siya na mag-approve doon paano utilize. Yung iba po, nakita ko kasi doon sa approve na working financial plan,
dito sa mga previous years na collected, ay may mga empleyado po ng ating LTO na related to yung kanilang trabaho sa environmental protection ay doon po naka-charge. Doon po naka-charge. So, pwede naman po yun. Siguro, ako ay suggest, Madam Chair, sa next na pag-program ng koleksyon ng PES, magandang tingnan, i-consider ng Peace Board yung iba pa mga trabaho na hindi pa nakakarga doon, hindi pa nakakarga sa regular na budget, ay maisama doon, makikita siya doon. Madam Chair, may I ask our municipal administrator as to the amount of the PES that has been collected already since it was introduced? Erwin, Thank you, Madam Presiding Officer. Good afternoon. The question about legal development, it's 8 million. For this year only, or nakaraan? Including yung nakaraan po? Yes. For clarifications lang po, yung PES ng ito po ay PES ng water, i-ano ko lang po, explain paano kinukuha yung PES. Ano po yung sources ng PES. Ang payment for ecosystem services po ay yung ecosystem goods and services sa tubig, sa hangin, yung hinihinga natin, yung pagdudumi natin sa environment, yun po ang mga taxes niyan. Yun ay sinisingit natin sa tubig, sa mga products na inilalabas natin. At ito po ay ibinabarik natin sa kalikasan. So, ibig sabihin lahat ng collections natin ay program ng Payment for Ecosystem Services Board para ibalik doon sa ating environment yung mga ito pong nakaraang buwan may inaprubahan po ang PES Board na 48 million projects para sa ecosystem. So ito po ay katulad ng sinabi ko kanina, ito ay special purpose appropriation at doon lang po talaga ito intended sa environmental protection and conservation activities. Yung pong ating collective or sabihin na natin yung sa mining, hindi pa po natin na-receive yun. Hindi pa po sila nagbabayad ng kanilang PES. So ang binayaran lang po nila ay yung business tax muna. For this year po. Yes. Last year, 2020. Madam Chair. Sir Joey, di ba ang source ng PES ay hindi maliban sa mining operation? Yung water system operation at saka yung quarry operation. Yes. Diba? Malinaw sa akin na inaprubahan ng Peace Board last 2 weeks ago yata yung ay yung collection pa lang for the previous years. So may mga collected na revenue o PES from the quarry and na hindi pa po na tawag dito na appropriate no, hindi pa po na utilize. So I think Madam Presiding Officer may request the municipal treasurer to give us a certification no, na magkano po pa ang natitira na available na nakulista na PES from the quarry operation. Kasi ang alam ko po, doon sa 4.8 na nang nakaraan ay napuntahan based on approved WFT ay parang hindi yung buong nakulikta
na PAS from the quarry operation yung na-utilize na. Meron pa po. Magandang malaman natin kung magkano pa yung natitira doon. At para doon sa next na utilization and approval of WFP ng phase board ay may consider yung ibang mga inisip na ibang mga kasama miyembro ng samutyan. So next time, pwede natin. Kailangan sana mga itong nag-consolidate sa ating susunod na budget. At pag-usapan natin yan sa issue. Ano at baka meron tayong mga gusto propose or palang dito naman ang authority na wala na kahit Madam Chair, consider as to the request of the good councilor Pili that because Madam Chair, we have submitted a request to the local chief executive and that includes an amount for the barangays. But if it is the request of Councilor Pili that it be itemized, I will call an emergency meeting of the Ligaluma Barangay after this or even tonight for them to be informed of that para po naka-itemize po. And Okay. Kung gano'n po yung ang statement ng ating Liga President, magkakaroon sila ng meeting after this. So ano pong magiging status ng itong supplemental budget ngayon? I-approve na ba? Or paano po? Approve with amendments, particular sa ang office mayroong amendments, at subject for the submission of the proposed PPE by the kung ano yung mapag-agrihan ng Liga. Ganun po ba ang ibig sabihin nito? Kasi ito po ang purpose ng special session ngayon para kung matapos yung sa supplemental, sa either i-approve o disapprove. So, ang sa akin lang, gusto ko lang malaman, naintindihan ko yung sinasabi ni Councilor Piazon na after this meeting ay mapag-usapan nila ng mga kapitan. So ang mangyayari po ba ito, yung source ng budget para doon sa 8 barangay na i-itemize pa lang nila after naman yan magkakagilid. Dito magagaling sa office of the SBO na lumalabas kung i-augment natin yung sasakyan na nagkakahalaga ng 2 million, dito sa 1 million, mayroon pong 3 million. At ang computation kanina for kilos, in casuals ay 1.8. So, more or less, may natitira na mga 1.2 or 1.1 something. At doon ba yung starting niya sa 1.1? it's up to you. Ang sa akin po nga, sabi ko, yung matitira, kung ganito yung proposal, yung other general services, magiging 3 million na kasi nitibag natin ang 1 unit na vehicle, 1.8 papupunta po sa salaries and wages ng mga GOs, ay natitira na 1.1 something. Yung 1.1 something po, ang aking pong minumungkahi ay under office of the Sangguniang Bayan kali po, ay paglaanan na po natin ng for maintenance and spare parts ng existing SPO vehicle. Meron po talagang pangangailangan tayo sa SPO. So, wag lang po magsama ang loob ng mga kasamahan. Ilang beses po namin na-experience, pupunta ng session sa barangay, nakasakay kami doon sa van ng SB. Pagdating namin doon, dinasarap kami, magsisession. Pagtapos ng session, paalis na kami, wala na pala yung van dyan, ginamit, para kami naman yung hinahintay po doon. Okay, pag-usapan tayo. Ma'am Chair, maraming salamat sa inyo. Tungkol dyan sa natitiran 1.2. Pwede yung iba, pwede ilagay ko sa pintura ninyo. Pwede ilagay sa travel ninyo.
regards to the concern of Tagalanga SB Committee, Madam Chair, yung sasakyan po ba natin, ano po yung naging status? Ilan po ba yung sasakyan na for repair? And ilan po ba yung nagpa-function as of today? And kasi parang napansin ko naman, lagi naman tayong may repair and maintenance, pero parang halos isang taon ko na yata hindi nakikita yun. Hindi ko na ayos. So, yun po, Dahil Madam yan Chair. ang nagagamit natin. Madam Chair, alam mo tatlo ang sasakyan ng SBO and 60. Mhm. Yung isang highest commuter, yung isang Dandia, at yung isang pinaayos na pick-up na previously acquired nung panahon ni Vice Jun. Lahat ng tatlo na yun, for repair lahat yun. Kasi itong ginagamit yung tumatakbo po na ito, for repair din po yan eh. Pero ginagamit na lang. So, ako, ganun din, yun din po, ang sa akin, naglaan na rin tayo ng budget for maintenance. Hindi ko rin po maintindihan bakit po hindi makabili-bili. Ako po, Nagpalit tayo ng mekaniko kasi yung mekaniko ito yung sinasabi niya sira. Pero hindi niya naayos. So, naglipat tayo sa mekaniko at mukhang may mga nawawala ng parts. Yes, Pangalan po sa kaalaman ng motorasyon pa. Yung po ating sasakyan, yung sasakyan nyo ay titingnan nyo ay depreciated na. Yung roadworthiness niya, kahit anong repair yung patapas malaki pa yun. Yung magastos nyo sa repair, tapos tatakbo ilang buwan, wala na naman, sila na naman. So, mas practical po kasi na bumili ng bago. Sa kadahilanan, ang tinitingnan natin yung safety ng mga sasakay, lalo na po kayo. Ano lang po sa akin, kaya diba, kasi kaya yun lang po. so meron tayong excess na. So yung something ito sa ano yung lalagay yung 1.2. Motion for amendments po, Madam Chair. Unahin ko po yung sa Pwede ba gawin na lang yung 2 million yung ano, yung sa salary? Yung excess na. Madam Chair, katunayan po, upon computation po, it is only 1.7 million. Pero, naglagay na lang po tayo ng 1.8 para kahit pa paano may konting may ano ba yan sila? Tuloy, sir. Alam po ba na ating punong bayan? Allowed po ba tayo sa respeto lang sa ating punong bayan to Otherwise, to amend it without his note? nandito naman si administrator. Just to recommend po, just to return the recommendation to the executive, and the executive may return it to the municipal. proposal. Pero kung pwede naman natin makausap na ngayon yung ating kapatid executive, ano po, dado natin sa MDRR at check sa solid waste ay hanggang July lang. So, ibig sabihin, for this week, wala sila service. Yes, ma'am. Kasi hindi po pare-parehas, ano? Meron po departments na hanggang July lang. Merong departments na medyo hanggang katapusan lang ng cost. So, depende din sa availability ng kanilang reserve. Pero hanggang July lang po talaga. Karamihan. Deciding. Tingin ko, kung may posibilidad kong makausap ang local chief executive, matawagan, ang importante po ay hindi natin gagalawin ang budget ng ibang opisina. Yung opisina lang natin mismo. Yes. In relation to this statement of Honorable Pulili, kung ilan yun naman po pala, so I think wala naman. So, binigyan na sa... Yes po, it's within the policy.
sure wala akong pagputol na pagkakataon. Madam Chair, as the executive member for the Salvadoriana, in representation of your President, representing so I will stand by the recommendation of the Vice Principal. Actually, this is underestimated business tax law, meaning those provisions here po may be charged naman sa mga kasama sa mga estimates of natin sa annual budget. Yung palit po natin yung amount po as aid to barangay and additional fund for the leader of barangay. And that can share, it will be impossible na hindi po mapapakailaman yung mga pondo po sa ibang mga opisina. Kaya po, kanina ako yung nagtatanong, para din katulad po sa mga iba dito, na kung pwede naman po ma-charge lang sa PS kasi as of 2022 po, 10 million na kaagad ang nabayad ng ibang mga kumpanya, maliban pa sa tubig yun. Yun po. Magkano ba yung isip mo kailangan? Actually, we have a resolution here, Madam Chair, but then because we're expecting for a higher supplemental, we can anticipate po na business tax number, no? Ang ating pong supplemental. But I have called up the members of the Liga, and we are requesting for 500,000 each for the benefits in the share. Madam Chair, kung may ganun po na proposal yung pong liga ng mga barangay, and I'm sure ako po, nakikita ko ang kapangyarihan na mag-approve dito, kung include yan o hindi dito sa supplemental ay the NBC committee. No? So, hindi natin pwedeng saklawan yung kapangyarihan ng NBC Executive Committee. So, ang mangyayari po sa ngayon, meron tayong na-aprobahan with the proposal, with amendments, proposal na ibabalik natin sa Office of the Mayor for the Mayor to call the another meeting for the NBC Executive Committee. Yun po yung nakikita ko po para makonsider at hindi mabaliwala yung sinasabi ni Liga. Pero, ang effect niya ay we cannot approve into this regular session ito. Kasi, ang mangyayari sa atin, approve with amendments, proposed with the proposal. So, yung proposal na yun, na amendments natin ay subject to the approval of the NBC Committee. And Madam Chair, Sa ako, pag tinignan ko itong breakdown, talagang, pinagkasya-kasya lang. Talagang pinagkasya lang para patugunan yung mga pangangailangan ng iba natin sila. Remember, yung MDRR, ang mga empleyado ng MDRR, yung kanilang job orders at saka contracts, hanggang July lang yung kanilang sweldo. At ganoon din yung sa solid waste, yun ang pagkakarilig sa akin. Kaya ako gusto sana na matubahan ito dahil sabihin, for this month, 1 week na sila hindi natin masisweldohan, yung mga nag-volunteer lang yung nag-out. Sa ating dito, yung ating mga secretary, at least hanggang August na silang sweldo. Pero itong mga nag-rescue sa atin ay walang sweldo. Kaya ito po ay ibababa na naman natin sa MPC. Baka sa susunod na naman na linggo ito maaprubahan. Sa dalawang linggo, magkatrabaho yung mga tao na walang sweldo. Madam Chair, At kung 500 bawat isang barangay, so that's 9 million pesos, ay hindi kakayanin
ng pondo ito. Baka pwede namang makausap natin yung ating pinubayan at magtutulog siya. Natin na meron pa namang natitirang pang-supplemental, baka doon na lang i-consider yung request mo. Ako, Madam Chair. Again po, no, this supplemental po is for the fund, underestimated po, na business tax ng ating compound. Ibig sabihin po, hindi siya inaasahan, hindi siya kasama sa projected na income ng ating bayan. Therefore, bakit po tayo nag-deploy ng ganun po karami na mga pagsasagip kung makasalalay po siya sa hindi natin inaasahan? So wala po bang kapag po dito na po ba ngayon ay wala po bang pagpupunan? Ibig sabihin po, nakakalungkot pong isipin na ang emergency response po natin ay nakarely din sa emergency o sa hindi inaasahan na small po. And I believe, Madam Chair, I've been in the summer, not that super knowledgeable on the budget po. Actually, nag-hirap po sa dami po. But then, ako po naniniwala na marami pa pong ibang pwedeng pagpunan. Hindi ba po na hindi po nalagyan ng tao at mga posisyon, yun po ay noon po ay lagi po natin na magpupunan ng fondo. At marami pa po iba. Wag naman po sana na kasi kapag ang sasabihin po natin ay kawawa po, talagang kaawa-awa po ang mga tao. Yan po ay naranasan ko din nung ako po ay at yung ako po ay vice mayor. Marami po mga gastos na hindi po nagpapagawa ng sana. Pero nirespeto ko po na kayo. Nakakalungkot po na pag nasana din yung mga na yung ating inaasang pang sweldo sa ating mga responders ay lalo ngayong tagulan ay hindi po para sigurado pa. Yun po, para sa akin kung mayroong pang pondo, hindi po ba dapat ay at sa laki po ng pondo ng ating pag-area. At yun po ay sana ay napondo na po. Nakakalungkot po na ano yun. Yung kasi, yung nakaraan ay biglang yung inaasahan natin pondo sa Mandanas ay hindi na ibigay sa atin yung ay tapos nagtag-tag tayo ng more or less 50 na regulars na kapag-grade tayo ng more than 50 na positions. Kaya, yung kung papansinin niyo yung ating annual budget, talagang sagad-sagad, wala nga tayong mga capital outlay po, kung ano-ano pa dahil hindi talaga ginaya. Kaya, ayun, pitsi-pitsi talaga yung paglalagay natin ng pondo sa second month. Madam Chair, at lalo po niya ang stating ko ninyo, lalo pong sumusuporta doon po sa daily namin mga barangay. Ang bilhin po sa barangay ay talagang pakatulad din sa munisipyo na sa kadjun talaga ang pagpondo. Buti nga po tayo dito ay meron po tayo underestimated na may dumating po na pondo na makadagdag at least makakapag-suggest po sa mga pangailangan po natin. Sa mga barangay, wala po kami natin. So, ano ang pleasure ng body concerning this supplemental budget ating agenda ngayong hapon? Walang chair. Yes, go ahead. Ang sa akin po ay minumungkahi ko po. Nirespeto natin po ang ating pinubayan, no? Siya po ang nagtitimon patungkol para po sa ating susin na sana po ay magkaintindihan po at kami po ng mga barangay ay bukas naman po. No? At kahit anong oras ay pwede po sila po yung handa po ngayon. No? Kung ano po, kailangan po sa mga nagtitindihan din po kami. Yung ating po sana mga proposal na yung hapon ay maibalik po sa MDC or kahit sa ating po ng bayan para mas mabilis. At bilang patuloy po na ako ay ayaw po lang sa pagbilis ng pag-aproba ng kondong ito ay kahit mamaya po ay ready po kami na kunin po ang mga barangay para po Magkakaroon sa amin, ako kung tinatanong nyo, ano ang decision dito, ako po ay approve with amendments.
approve na natin, i-forward natin yung proposal ng Liga President. I-attach nila yung mamaya, pag-usapan nila ano yung breakdown ng mga PPE na hinihingihan nila ng barangay na mapunduan. Then, ibalik. Yun lang naman ang problema yata. Wala naman sa ibang mga, sa ibang mga budget item o ibang mga office. O yun lang. So, pag din sila na mag-usap, kung pumayag ang local chief executive at ang executive committee ng NDC na i-accommodate yung kanilang proposal, that's it. Parang mahirap yata. Approve with amendments considering na ang amount na kakailanganin ay 19 million pesos. Yes, pero Madam Presiding Officer, sila mas nakakaalam. Without changing yung lahat ng mga allocations dito. Yes, Madam Presiding, that's why my point is, hayaan natin ang executive committee ang maghahanap saan diyan sila mag-i-slash, saan pupunta. Kasi kung tayo maghahanap ngayon dyan, hindi natin alam yung pabawasan natin mga opisina dyan. Hindi tayo mag Yes, yes nga. Kaya patapusin, pakipatapos lang po muna kung walang galang lang. Kaya nga, ginawa kagalang-galang tagapangulo, kahit po maghaba tayo ng diskusyon dito, ang patutunguhan po nito ay yung mayroong isang item na kailangan ay may include dyan, which is yung item na sinasabi po ng ating Liga President. Ngayon, wala po sa kapangyarihan, naniniwala po wala sa kapangyarihan natin ang mag-include dyan, ibabalik po natin. So sa akin, lahat naman yan ay wala na tayong komento dyan, aprobado na sa atin, except yung proposal na yun. At yung proposal na yun, ang tayo makakapag-decision lamang kung ma-accommodate o hindi, ay ang Security Committee ng NBC, which is chaired by the local chief executive. Yun lang po sa akin, Madam Presiding Officer. Madam Chair, how can we approve po without certain figures? Correct. Hindi natin maaktubahan. Again, Madam Chair, I formally move dun po sa kanila ang aking komunidad. So what is your motion? Okay, Pupo tayo. approval, or disapproval. Ngayon may proposed ano ba dito? Amendments. Hindi pwedeng approval with proposed amendments. Kasi paano mo in-approve? Ay nandito na yung mga kanya-kanyang allocations ng opisina. How can you approve that? Pero meron kang, pero ito baguhin natin. Hindi eh. It's either approval or ibalik sa MTC at ito yung recommendation na certain amount should be Okay, let's should be allocated for the Liga ng Barangay. Okay, Madam Presiding, kung yun yung... Hindi pwedeng approval with amendments. Okay, Madam Presiding Officer, I respect the opinion of the other members kung ganun po yung interpretation nyo. Ako, doon ako sa aking mungkay kanya, kahit mag-isa lang po ako, buboto ako doon. Parang tapos na po ito. Kaya paghapat po tayo. Move for the approval. Kita natin siya, mag-approve siya. AFP or supplemental budget? Madam Chair, Supplementary AD. Madam Sige, Chair, wala pa sa supplemental Wala pa sa budget. supplemental budget. So dito sa supplemental AD, sa pag-uusapan pa rin natin sa supplemental AD, hindi ilagay na natin dito yung request na Kaya nga po, hindi rin po tayo makakapag-approve ng supplementary EIP. Ang mangyari, approve natin ang EIP with certain amendments. Ang akin. Ngayon, kung sabihin natin na ilalagay natin dyan, hindi tayo mag-approve, ibabalik natin. Kasi with corresponding attachment, which is yung attachment na yun yung proposal ng Liga. And then, saka natin pag-usapan yung budget. Pag okay na yung PPE na yan, yung supplemental PPE na yan, tapos included na ang address po, Madam Presiding. At i-consider na rin ng NBC Secret Committee yung proposal na PPE. So, automatic mag-adjust yung budget natin, yung supplemental budget, in accordance doon sa amended supplemental PPE. Madam Chair,
budget po natin. Pag in-approve po natin, ibig sabihin po yung amin. So, hindi po pwede magtuloy. So, kaya nga po, kung hindi pwede maghiwalay, kung ang motion ninyo, ibig sabihin, dalawa lang, approve or disapprove. Ang sa akin naman, approval with amendments. So ako nire-respeto ko yung kung yung As far as EIP, as far as supplemental Yes, EIP opo. is concerned, Yes, hindi pa natin pinag-usapan yun. yes po. To be followed naman yung budget, once na-approve yung supplementary IT. Madam Chair, I have a pending motion po, and my motion pa na Tagalog. My motion po sa fact says that if we defer and but in the Maagang party po ako doon, baka pwede na po natin. Yun lang po yung aking pong next na ipaalam po. May committee meeting na. Hindi po, kasi kasama po, yes po, yung i-convene din po yung isang technical working group. Anong oras yun? At meron din pong activity, yung sa barangay na kailangan dito yung presence ko. Kasi- Friday po bukas. No? Oo, kasi bigyan natin dito ng time. Importante naman. So may motion si ang ating legal president. Dito sa supplemental aid, yung request na at mag-adjourn tayo from day to day at mag-usap sila mamaya ng ating punong bayan together with barangay captains. kung ano po ang decision po ng ating pumubayan po, but kami po, we are very willing po. Where is the Pwede po kahit bukas po ng maaga or pwede naman po kahit po mamaya. Part po kami na hindi ba natin Okay ka na, admin, okay ka na kahit mamaya gabi o bukas po ng maaga. Madam Chair, I have a pending motion. Okay, who agree with, support the motion of the Liga President that you defer the approval of this proposed supplemental budget until such time na makapag-usap sila ng bayan. Opo, ano yung sa akin? Just raise your right hand. Support the motion of the President. All those naman want this budget to be approved. Sir, parang may space din po sa dapat hindi ba at least not in favor of the wala po yung motion for approval. I move for the adjournment po from day to day. From day to day. But we have to come back tomorrow to finish this our agenda. Anong oras kayo ang finish? Same. Same, 2 p.m. Same to PM. Pero si Mayor kasi hindi natin makontak ulit sa iyo. Ito kayo nagkaginawa ng oras. Kasi tuloy na.
Hapon pa may